Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at ito po yung ating topic ngayon, ang Panginoong Kristo Jesus ang namamagitan sa akin. Tulad po ng panalangin. May mga komento po na ganito na makikita po natin sa mga pahayag nila, basahin natin. Sinasabi po ng mga komentador sa ating YouTube channel ay sinasabi po nila ay ito. Problema nga po, taliwas sa kasulatan ang unawa ni Mr. Owen. Dumadalangin ang Panginoong Hesus ng mang-aaliw at ito ang Espiritu Santo na makakasama natin magpakailanman. Sabihin ba naman hanggang alagad lang? Anong verse yun hanggang alagad lang? Ngayon, ito po ang mga komentador pa na kung saan ay binibigyan ng paglilinaw. Paano kaya sila manalangin kung walang namamagitan sa Espiritu? Ipabasa kaya ito sa kanila, Roma 8:26-27. At ito ba na ang tugon? Correct po, ang Espiritu ang tumutulong sa ating panalangin. Ano ang paliwanag ni Mr. Owen dyan? So, sinong Espiritu yon? Banal na Espiritu ba o si Jesucristo? Malinaw ang sinasabi, si Kristo po ay nasa Espiritu po din yan. Bagamat tinatawag siyang Kristo Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Ngayon, linawin po natin ang ganitong komento. Si Kristo nga ba? O ang banal na Espiritu ang kanilang tinutukoy? So, linawin po natin sa mga kasulatan kung sino ang namamagitan sa Diyos kapag nananalangin. Si Kristo po ang nagturo kung paano tayo manalangin. Ating basahin sa kasulatan na kung saan ay magpalinaw kung paano manalangin tayo sa Diyos Ama. Ito ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga sulat. Basahin natin sa mga sulat ni Mateo 6:5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, sabi ni Jesus, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liko ang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang sa kanila'y ganti. Ngayon, dito may katuruan si Kristo. Kung kayo magsisidalangin, ay huwag daw mapagpaimbabaw. Kung itutuloy natin sa verse 6, ito ang sinasabi pa niya sa kanyang mga sulat. Mateo 6:6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Meaning, ang nagsasalita dito ay si Kristo. Siya ang namamagitan kung paano tayo turuan kung paano manalangin sa Ama. So malinaw po ang namamagitang Espiritu ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon, patunayan pa natin ang mga talatang ito na binabasa natin dito sa mga itinuturo ni Kristo. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral. Sinasabi pa ni Kristo, mag-jump na po tayo sa verse 8. Sinasabi pa ni Kristo, ay ito, huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago niyo hingin sa Kanya. So meaning, ano ba ang dapat nating ipalitaw sa ganitong mga nagkokomento? Na ang kanilang kailangan daw ay ang banal na Espiritu. Sa panahon natin ngayon, ang pagkilos po ng banal na Espiritu ay tumigil na po. Bakit po? Kasi nakasulat na rin po yung mga bagay na sasabihin ng banal na Espiritu na yun namang sinasabi ng banal na Espiritu ay galing naman din po kay Kristo. Kaya si Kristo po yung namamagitan sa panahon natin ngayon kung babasahin natin ang mga sinasabi ni Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan. Tulad po nito, yan po, tinuturuan ang kanyang mga alagad kung paano manalangin sa Ama. Tayo din po, paano tayo manalangin sa Ama? Tinuturo din po yan niya sa kanyang mga alagad kung itutuloy mo yung talata sa verse 9. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ngayon, napakalinaw, ang Panginoong Kristo Jesus ang namamagitan sa akin
para tayo ay matutong manalangin sa Ama. Ngayon, balikan natin ang mga komentong ito. Nang sinasabi po nila ay ganito pa, no? Na kung saan ay, paano daw manalangin sa Espiritu? Basahin natin yung Roma 8:26-27. Anong sinasabi diyan? Kasi, ang pagkakilala nila doon sa Espiritu ay ang banal na Espiritu, na kung saan ay sumisimbolo sa kalapati. Pero ang tinutukoy ditong Espiritu na namamagitan sa Ama ay si Kristo rin po yan. Basahin natin ang Roma 8:26 na sinasabi sa banal na kasulatan. So pupuntahan po natin yung mga talata na kanilang ibinibigay. Basahin natin. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. So meaning, binasa na natin yung tulong na kung paano tayo tulungan ni Kristo manalangin. Sinasabi ni Kristo, balikan uli natin yung mga talata na ating binasa kanina. So binasa natin yung Roma 6:9. Yan. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sino ang may sabi niyan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na pinag-uutos sa atin na dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So malinaw ang itinuturo ni Kristo para manalangin ang mga alagad, dapat ganun din po tayo. Dahil si Kristo naturuan ang kanyang mga alagad, dapat ganun din ho tayo. Sumusunod tayo sa aral ni Kristo kung paano manalangin. So siya ang magitan para tayo ay matutong manalangin sa Ama. Kabasa lang natin dito sa 6:6, datapot ka ikaw ay mananalangin daw, pumasok ka sa iyong silid, sabi ni Kristo. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama. So namamagitan si Kristo kung paano tayo manalangin sa Ama. So malinaw po na hindi po ang banal na Espiritu ayon po sa inyong pagkaunawa. Ano po? Yung Espiritu Santo ang inyong bagang pagkakakilala na siya ang namamagitan. Kasi kasasabi po dito, correct, ang Espiritu ang tumutulong sa atin manalangin. So yung Espiritu yung tinutukoy ay walang iba kundi si Hesukristo. Bakit po? Dito sa mga talata na ibinibigay po ninyo yan, sabi po ninyo, yung Roma 8:26-27, alamin natin kung sino ang tinutukoy dyan. Kasi huwag po kayong tatapos lang sa mga talata at titigil na kung hanggang saan lang kayo babasa at mag-iisip na kayo ng mga bagay na ipatutungkol sa iba. Dapat yung malaman na ipatungkol yun kay Kristo pa rin po. So ngayon, binasa natin yung mga talatang iyan, di ba? So, puntahan natin yung 27. Sabi po diyan, Roma 8:26-27, ADB. So pumunta tayo ng ADB version. At yan ang nakalagay po sa 27. Tingnan natin kung sino yung Espiritu na tinutukoy yan. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Anong kaisipan ng Espiritu? Kaya si Kristo, alam niya kung paano tayo turuan ng panalangin. Kung ang kanyang mga alagad nga tinuruan ng tamang panalangin. Diba? So ngayon, sino yung Espiritu niyan? Banal na Espiritu ba o si Kristo? Ating unawain, tuloy-tuloy lang po ang pagbabasa. Uulitin ko po ha. At ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ituloy natin po ang pagbabasa. Sinasabi pa dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ituloy pa natin ang mga talata. Huwag tayong titigil kasi tumigil po kayo ng 27. Ako po tuloy-tuloy para makita natin kung sinong tinutukoy sa talatang iyon na nagkakamali kayo ng sinasabi nyo, yun ang Espiritu Santo o Banal na Espiritu o yung sinasabi nyo na kalapati na Espiritu Santo. Pero dito, hindi po ang tinutukoy ay yung Espiritu Santo na katawang kalapati.
So dito, tinutukoy ay si Kristo. Magpatuloy tayo sa pagbabasa. Sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ibig sabihin, maging katulad din tayo ng kanyang anak. Kung nananalangin si Jesus sa Ama, dapat din tayong manalangin sa Ama. Di ba? Dahil si Kristo ang namamagitan sa Ama upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ibig sabihin pala, mayroon tayong dapat tularan ay si Kristo kung paano manalangin sa Ama. Tuloy tayo sa pagbabasa. Para malaman ninyo, hindi po yung Holy Spirit ang tinutukoy, kundi si Kristo. Sabi dito sa 8:30 ng Roma, at yung mga itinalagan niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Tuloy pa natin sa verse 30. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Tuloy natin. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit? Hindi naman ibinigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay. Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Tuloy pa natin sa verse 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Malinaw po, si Kristo ang namamagitan sa atin. Yan po ang ating topic. Pero sa pagkaunawa ninyo, ang namamagitan pala pag nananalangin ay ang banal na Espiritu. So mali ang pagkaunawa ninyo doon sa Roma 8:26-27 kasi tumitigil kayo ng pangungusap. Kaya naililigaw kayo. Tapos sasabihin ninyo, mag-ingat po kayo kay Mr. Owen, bula ang mangangaral. Kung bula ang mangangaral, di huwag ka na makinig dito kasi ang mga bulang mangangaral nagsasabi ng kasinungalingan. Sapagkat dito, sinasabi ko yung totoo na kayo po'y nagkakamali lang sa pagkaunawa sa binabasa ninyo. Kasi tumitigil kayo ng pangungusap. Kaya yan ho, ang sinasabi ninyo, tama naman, correct po. Ang tumutulong ay yung Espiritu. Sinong Espiritu yan? Hindi yung banal na Espiritu, kundi si Jesucristo ang namamagitan sa atin. Malinaw po yung binasa ko po doon sa mga talata na binigay ko po sa inyo. Yan po. Ang sabi dito, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Meaning, itong Roma 8:34, hindi nyo binasa. Natapos na lang po kayo doon sa talata ng verse 27. Kaya kayo nalilito sa Espiritu. Na yung Espiritong yan, walang iba kundi si Jesucristo. Bakit? Hindi nyo ba napagkaalam? Pagbabasa po kayo, uunahin niyo yung verse 1 kung sinong tinutukoy dyan. Bumalik po tayo ng verse 1. 8:1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang pagbabasa. Sapagat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng kamatayan. Yan o, si Kristo ang tinutukoy dyan sa chapter 8 na namamagitan sa Diyos. Wala po kayo ba ang pagkakaalam? Sino ba ang namamagitan sa Diyos? Walang ibang kundi si Jesucristo. Patuloy tayong magbigay ng patotoo sa mga sulat pa rin po ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Hebreo 9:24, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. So malinaw po, namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Sino? Si Kristo Jesus. So malinaw po, ang namamagitan sa atin ay si Kristo Jesus. Mali lang po ang inyong pagkaunawa dito sa talata na inyong ibinibigay.
So sinasabi nila, wala daw akong unawa. Yan o. Ang problema ko daw, wala daw akong unawa sa kasulatan. Nasaan ba diyan ang banal na espiritu? Ang tinutukoy na espiritu na tumutulong sa atin ay si Kristo dahil siya ang namamagitan sa Ama. Yan po, malapit po yan sa Ama. Katabihan ng Ama. Di ba? Kaya dapat tayong tumalima kay Kristo sa kanyang mga aral at turo nang hindi tayo mailikaw. So magandang araw po sa inyo lahat at naway patuloy tayong maliwanagan sa mga aral at turo na itinuturo ng ating Panginoon Kristo. At huling talata na ibibigay ko po sa inyo, sabi dito sa unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. So yung katotohanan, walang iba kundi si Hesus Kristo. Sinasabi niya sa kanya mismong sarili na ito po ang kanyang ipinapahayag sa kanyang mga lagad at maintindihan natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang dan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana naliwanagan po ang lahat na ang namamagitan po sa Diyos, maging sa panalangin, ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pagpalain po tayong lahat. Amen.